Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 6 mga talatang 11 hanggang 23. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanang sa langit, dooy walang maninirang tanga at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim yan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Totoo yun. Napakahirap po sa isang tao na siya'y wala pong paningin. Siguro naman nakakakita tayo ng mga taong walang paningin, wala po silang nakikitang liwanag. Hindi nila nakikita ang kanilang paligid. Hindi nila nakikita kung anong kulay mayroon sa kanilang kapaligiran, kundi puro kadiliman lamang. At sila hindi makagawa at makakilos ibig man nila sapagkat wala silang kakayahan. Malibang sila'y mga pa lamang o kaya may tungkod o kaya may aalalay, may mag-aakay sa kanila. Minsan naman ay mga aso ang kanilang nagiging guide, ang kanilang gabay, ang kanilang kasama. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Espiritual na mata ang tinutukoy dito. Kung malinaw ang mata ng pananampalataya, ang liwanag ng Diyos ay pumapasok sa pagkatao at maisasabuhay ito. Spiritual eyes kailangan din sa ating mga mananampalataya upang makita natin kung ano ba ang ibig ng Diyos, kung ano ba ang ipinapahayag sa atin at makita natin kung ano yung kalooban at gustong ipagawa ng ating Diyos. Magiging gabay ito sa buhay para mayakap ang tunay na mahalaga. Sa pamamagitan nito, mabubuhay ang tao sa katotohanan ng may akda ng buhay. Minsan nasasabi rin kasi natin na sarado kasi ang iyong isipan, sarado ang iyong spiritual na mata. Kaya hindi mo nakikita ang katotohanan ng mga bagay na dapat nalaman mo na, natutunan mo na, at nahayag sa iyo. Lalawak ang pananaw, maaarok ang saysay ng bawat pangyayari, sa halip na ang pansariling batayan ang nasusunod. Kaya maiintindihan na natin kung ano ba yung mga ibig ipahayag, ipahatid ng ating Diyos sapagkat malalim yung ating pagkaunawa dahil tumanggap tayo ng spiritual na kaliwanagan. Sa ganitong paraan, pananaw ng Diyos at hindi ang kapos na pananaw ng tao ang magiging ugat ng mga desisyon. Malawak na larawan sa halip na makitid na paniniwala ang maghahari. Sapat, hindi kapos, puno, hindi hungkag, buhay, hindi patay, maliwanag, hindi madilim, payapa at hindi magulo. Kaya nga ang dapat natin gagawin, aalisin natin ang mga bagay na humaharap sa ating paningin upang ganap na makita nating malinaw ang mga bagay at katotohanan ng nais na ibigay at iparating sa atin ng ating Panginoon. Ano nga ba ang mga dapat nating yayakapin sa mga kalooban ng Diyos upang magkaroon ng saysay ang ating paglakad, ang ating paglalakad, ang ating paglalakbay sa buhay espiritual sa mundong ito na patuloy naman tayong ginagabayan at pinapatnubayan ng ating Panginoon upang hindi tayo madapa at maligaw katulad ng isang bulag na mayroong pong taga-akay. Sapagkat hindi naman nakikita ng bawat tao ang kanyang hinaharap, bagkus Diyos ang nakakaalam, ang Diyos ang nakakakita, kaya't siya ang ating gawing patnubay at gabay sa ating buhay, paglalakbay, espiritual. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sabit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.